Tumunog ang telepono ni Ricardo Salvatierra sa ikasampung beses sa loob ng huling 20 minuto. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang aparato, at ang boses sa kabilang linya ay isang buhawi ng galit sa wikang Mandarin na hindi niya maintindihan. Ang mga salita ay naguumpugan na parang mababangis na alon at iilang numero lamang ang kanyang natutukoy, mga halagang nakakatakot at nagbabanta. Ang kontrata sa mga tsinong mamumuhunan ay guguho sa harap ng kanyang mga mata at wala siya, talagang walang sinuman na makapagliligtas sa kanya sa sandaling iyon. Ang kanyang opisyal na tagasalin ay nagbitiw kagabi, sawa na sa mga imposibleng oras at sa stress ng milyon-milyong dolyar na negosasyon. Ang 3 pang interpreter na kanyang tinawagan ay hindi sumasagot sa kanyang mga tawag. Biyernes ng hapon at sa Lunes ng umaga ay kailangan niyang isumite ang pinal na kasunduan o mawawalan siya ng 200 milyong dolyar. Sa ika-22 palapag ng Salvatierra Tower sa Bonifacio Global City, ang air conditioner ay umuugong sa artipisyal na lamig na salungat sa nakakapasong init ng kanyang desperasyon. Si Ricardo ay pabalik-balik sa kanyang opisina. Ang kanyang sapatos na Italyano ay tumataginting sa sahig na gawa sa marmol. Bawat hakbang ay paalala ng marangyang mundo na kanyang itinayo at ngayon ay nanganganib na gumuho. Ang kanyang executive assistant na si Marcela, isang 40 taong gulang na babae na nakasuot ng designer suit at may mapanuring tingin, ay nagmamasid sa kanya mula sa pintuan na may halong kunwaring pag-aalala at bahagyang nakatagong kasiyahan. Ilang taon na siyang naghihintay na mabigo si Ricardo na makagawa ng sapat na malaking pagkakamali para palitan siya ng board of directors at mas mabuti kung siya ang ipapalit. Samantala, 27 palapag sa ibaba, sa lobby ng gusali, kadarating lang ni Daniela Reyes habang tinutulak ang kanyang delivery cart. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng mabilis padala, may mantsa ng pawis matapos ang 8 oras na pag-akyat baba sa mga hagdanan. Mabigat ang kanyang thermal backpack sa kanyang mga balikat, puno ng mga kagyat na dokumento at maliliit na pakete na kailangan niyang ihatid bago mag-alas 6 ng gabi. Siya ay 26 taong gulang, ngunit ang maiitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay nagpapatanda sa kanya. Ilang linggo na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Ang gabi ay ginugugol niya sa pag-aalaga sa kanyang ina na may malubhang sakit sa bato na nangangailangan ng dialysis 3 beses sa isang linggo. Ang health insurance ay maliit na bahagi lamang ng mga gastos ang sinasagot at si Daniela ay may 3 trabaho para maitaguyod ang kanyang pamilya. Sinuri ni Daniela ang kanyang listahan ng mga delivery sa kanyang cellphone na may basag na screen na nabili niya ng segunda mano. Ika-32 palapag, opisina ni Ricardo Salvatierra. Kagyat na mga dokumento mula sa isang law firm. Bumuntong hininga siya at nagtungo sa mga elevator. Nilampasan ang mga pandekораsyong fountain at mga kakaibang halaman na malamang ay mas mahal pa kaysa sa kanyang sahod sa buong taon. Ang mga security guard ay tumingin sa kanya na may halong kawalang interes at paghamak, ang tinging inilalaan ng mayayaman para sa mga nagsisilbi sa kanila. Sanay na siya. Ipinakita niya ang kanyang ID bilang delivery personnel, pumirma sa visitor's log at naghintay na pahintulutan siyang pumasok. Ang elevator ay isang kapsula ng salamin at bakal na tahimik na umaakyat, ipinapakita sa kanya ang lungsod na nakalatag sa ibaba na parang mapa ng mga ilaw at anino. Tiningnan ni Daniela ang kanyang sarili sa salamin ng elevator at nakaramdam ng kirot ng kahihiyan. Ang kanyang kayumangging buhok ay nakatali sa isang magulong ponytail. May ilang hibla na nakakawala at dumidikit sa kanyang pinagpapawisang noo. Ang kanyang kulay kahel na uniforme ay 2 sukat na mas malaki, minana, mula sa isang kasamahan na umalis na sa trabaho. Ngunit hindi ang damit ang pinakamasakit sa kanya. Ito ang tingin ng mga tao sa kanya, na parabang siya ay invisible, na parabang wala siyang ibang pag-iral maliban sa paghahatid ng mga pakete. Ang hindi alam ng sinuman sa gusaling iyon, ang hindi alam ng sinuman sa kanyang trabaho,
ay mayroon si Daniela Reyes na isang bihirang talento. Nakapagsasalita siya ng 6 na wika ng matatas. Hindi dahil sa nag-aral siya sa mamahaling paaralan o prestihiyosong universidad. Hindi. Natutunan ni Daniela ang mga wika sa pinakamatanda at tunay na paraan dahil sa pangangailangan para mabuhay at dahil sa kanyang walang sawang pagkamausisa. Noong bata pa siya, ang kanyang ina ay nagtrabaho bilang kasambahay sa mga bahay ng mga dayuhan, naglilinis at nagluluto para sa mga diplomatiko at negosyante. Sumasama si Daniela pagkatapos ng klase at habang nagmamap ng sahig at nagpaplansa ng damit ang kanyang ina, siya ay nauupo sa kusina at nakikinig sa mga usapan sa Ingles, Pranses, Mandarin at Aleman. Mayroon siyang photographic memory na napansin ng kanyang guro sa elementarya, ngunit hindi kailanman nalinang dahil walang pera para sa espesyal na edukasyon. Kaya natuto si Daniela ng mag-isa, nakikinig, umuulit, nagsasaulo ng mga pattern at istruktura ng wika habang nag-aayos ng maruruming damit. Sa high school, habang ang ibang tinidyer ay lumalabas para sa mga party, siya ay nagpupuyat sa panonood ng mga pelikulang may subtitle, nagda-download ng libreng language apps, at sumusubaybay sa mga YouTube channel ng mga gurong nagtuturo mula sa malalayong bansa. Natutunan niya ang Korean dahil sa pagkahumaling sa mga K-drama sa isang malungkot na tag-araw. Ang Italyano ay dumating kalaunan nang magtrabaho siya ng 6 na buwan sa isang pizzeria na pag-aari ng isang imigrante mula sa Naples na nagtuturo sa kanya ng mga ekspresyon habang siya ay naghuhugas ng pinggan. Ngunit walang nakakaalam nito. Sa kanyang resume bilang delivery personnel, walang puwang para ilagay ang matatas sa 6 na wika. Ang mahalaga lang ay marunong siyang magmaneho ng motorsiklo, magbuhat ng 20 kilo at makapaghatid ng mga order sa tamang oras. Huminto ang elevator sa 22 palapag na may mahinang tunog na tila masyadong elegante para sa sandaling iyon. Bumukas ang mga pinto, inilalantad ang isang pasilyo na may kremang alpombra, mga pader na salamin at modernong sining na hindi maintindihan ni Daniela, ngunit alam niyang napakamahal. Naglakad siya patungo sa reception, kung saan isang sekretaryang may perpektong makeup at gel nails ang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa na may bahagyang pagkasuklam. Kilala na ni Daniela ang tinging iyon. Nakita na niya ito ng 1,000 beses sa 1,000 magkakaibang mukha. May delivery po para kay Mr. Salvatierra. Sabi ni Daniela sa isang neutral at profesional na boses. Ang boses na pinagsikapan niyang maperpekto para hindi magmukhang masyadong sunod-sunuran o masyadong mayabang. Inabot niya ang Manila envelope na may mga legal na dokumento na may tatak na urgent sa pulang letra. Kinuha ito ng sekretarya nang hindi man lang dinadampian ang mga daliri ni Daniela na para bang ang pagdikit ay makakahawa sa kanya ng kahirapan. Maghintay ka rito, utos ng babae bago nawala sa isang pasilyo. Nakatayo si Daniela sa tabi ng reception. Ang kanyang delivery cart ay nakaparada ng hindi maayos sa gilid. Narinig niya ang matataas na boses na nagmumula sa isang kalapit na opisina. Ang isang boses ay malinaw na galit, bigo, halos nasa bingit ng gulat. Ito ay boses ng isang lalaki na nagsasalita ng putol-putol na Espanyol, sinusubukang makipag-usap sa isang tao. At pagkatapos ay narinig niya ang isa pang boses na nababago dahil sa koneksyon ng speakerphone na nagsasalita sa mabilis at galit na Mandarin. Naintindihan ni Daniela ang bawat salita. Sinasabi ng lalaki sa speakerphone na ito na ang huling pagkakataon na papayagan niya ang kawalan ng propesyonalismo, na kanselado na ang kontrata at na idedemanda nila sila dahil sa paglabag sa mga napagkasunduang tuntunin. Ang kanyang unang naisip ay baliwalain ito. Hindi niya ito problema. Isa lang siyang tagapaghatid. Ngunit may isang bagay sa desperadong tono ng kabilang boses na nag-alinlangan sa kanya. At pagkatapos ay narinig niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Binanggit ng lalaki sa speakerphone ang isang ospital ng mga bata.
Binanggit niya ang mga pondo para sa kawanggawa na nakadepende sa kontratang iyon, mga batang may sakit na nangangailangan ng paggamot. Naisip ni Daniela ang kanyang ina, ang walang katapusang oras sa dialysis room, ang mga bayarin sa ospital na dumarating bawat buwan na parang hatol na kamatayan. Naisip niya ang lahat ng mga bata na naghihintay sa mga silid ng ospital na may parehong maiitim na bilog sa mata tulad niya. Nang hindi nag-iisip ng husto, nang hindi binibigyan ang sarili ng oras para magsisi, naglakad si Daniela patungo sa opisina kung saan nagmumula ang mga boses. Bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa pintuan, nakita niya ang isang lalaki na mga 40 taong gulang, may maitim na buhok na may uban sa gilid, suot ang isang damit na malamang ay mas mahal pa sa kanyang motorsiklo, hawak ang kanyang ulo gamit ang 2 kamay, habang nakatingin sa isang telepono na naka-speakerphone sa kanyang mesa. Ang boses ay patuloy na sumisigaw sa Mandarin at naintindihan ni Daniela na binibigyan siya nito ng 60 sekundong ultimatum bago tuluyang ibaba ang tawag. "Excuse me po," sabi ni Daniela na may nanginginig na boses. Alam na lumalagpas siya sa isang hindi nakikita ngunit hindi maiiwasang linya. Biglang tumingala ang lalaki at sa isang segundo ay mukhang galit dahil sa pagkaabala, ngunit may isang bagay sa kanyang tingin na nakilala ni Daniela. Ito ang parehong tingin na nakita niya sa salamin pagkatapos ng bawat pagbabantay sa ospital kasama ang kanyang ina, pagkatapos ng bawat bayarin na hindi niya kayang bayaran. Ito ang tingin ng isang taong lubos na nawawala. "Kaya ko pong tumulong," sabi ni Daniela. "Marunong po akong magmandarin." At bago pa man makasagot ang lalaki, bago pa man maproseso ng kanyang utak ang ganap na imposibilidad ng sitwasyon, kinuha ni Daniela ang telepono at nagsimulang magsalita sa matatas, perpekto at walang bakas na puntong Mandarin. Ang mga salita ay dumaloy mula sa kanyang bibig na parang isang ilog na matagal nang napigilan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang pansamantalang katulong ni Mr. Salvatierra. Humingi siya ng paumanhin para sa hindi pagkakaunawaan sa komunikasyon. Ipinaliwanag niya na nagkaroon ng teknikal na hindi pagkakaunawaan sa mga nakaraang tagasalin. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag, magalang ngunit hindi sunod-sunuran. Ginamit niya ang tamang mga anyo ng paggalang, ang tamang mga idioma na nagpapahiwatig ng edukasyon at paggalang sa kultura ng kausap. Unti-unti, naramdaman niya na ang tensyon sa kabilang linya ay nagsisimulang humupa. Tinitingnan siya ni Ricardo Salvatierra na para bang nasasaksihan niya ang isang himala. Bahagyang nakabukas ang kanyang bibig, ang kanyang mga berdeng mata ay nakatitig sa delivery girl na naka-orange na uniforme na biglang nagligtas sa tila isang hindi maiiwasang sakuna sa pananalapi. Nagpatuloy si Daniela sa pagsasalita, mabilis na kumukuha ng mga tala sa papel sa mesa, nililinaw ang mga tuntunin ng kontrata at nagmumungkahi ng bagong petsa para sa huling pagpupulong sa video conference. Nagsalita siya ng 15 minuto ng diretsyo at nang sa wakas ay ibinaba niya ang telepono, ang katahimikan sa opisina ay nakabibingi. Huminga ng malalim si Ricardo, tulad ng isang taong kalalabas lang sa tubig matapos malunod. "Sino ka?" tanong niya sa wakas. Halos pabulong na lang. At si Daniela, biglang napagtanto ang kanyang ginawa. Ang linyang kanyang tinawid ay namula ang pisngi. "Ako po si Daniela Reyes. Naghatid lang po ako ng mga dokumento. Narinig ko lang po na kailangan nyo ng tulong at marunong po akong magmandarin, kaya naisip ko humina ang kanyang boses." Bigla siyang nakaramdam ng pagiging katawa-tawa, maliit at wala sa lugar. Ngunit bago pa man makasagot si Ricardo, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Marcela, ang executive assistant, na may ekspresyon ng pagkasuklam at galit. "Anong ginagawa ng babaeng ito rito?" tanong niya. "Ricardo, ito ay lubos na hindi nararapat. Ito ay isang kumpidensyal na usapan sa negosyo at pinahintulutan mo ang isang simpleng delivery girl na makinig sa sensitibong impormasyon." Ang kanyang boses ay matalim na parang kutsilyo at naramdaman ni Daniela na bigla siyang umurong.
Iniligtas niya lang ang $120 milyong na kontrata na hindi mo kayang ayusin, sagot ni Ricardo. At may bagong talas sa kanyang boses. Tiningnan siya ni Marcela na para bang nawala na siya sa katinuan. Imposible. Walang magagawa ang babaeng iyan. Malamang hindi niya naiintindihan kung tungkol saan ang kontrata. At pagkatapos ay lumingon siya kay Daniela na may malupit na ngiti. Sabihin mo nga sa akin, mahal, nag-aral ka ba sa alinmang prestihiyosong universidad? Mayroon ka bang titulo sa International Relations o pananalapi? Ang paraan ng pagsabi ni Marcela ng mahal ay nagparamdam kay Daniela na gusto niyang maglaho. Ito ang tono na ginagamit mo sa isang batang maliit na nakagawa ng isang kaibig-ibig na katangahan. Hindi po, sagot ni Daniela sa mahinang boses. Hindi po ako nakatapos ng kolehiyo. Nagtatrabaho po ako bilang delivery personnel. At sa mga salitang iyon, sa pag-amin na iyon, naramdaman niya ang bigat ng bawat pangarap na kailangan niyang talikuran, bawat pagkakataon na hindi niya kailanman natamo. Tumawa si Marcela, isang malakas at peking tawa. Eksakto, Ricardo, ito ay katawa-tawa. Hindi mo maaaring pagkatiwalaan ang isang taong walang kredensyal para sa ganitong kalibre ng negosasyon. Nag-aayos na ako ng mga pagpupulong sa mga profesional na tagasalin mula sa mga kilalang ahensya. Bigyan mo ako hanggang bukas at magkakaroon tayo ng isang taong nararapat, isang taong may mga kwalifikasyon. Ang kanyang diin sa salitang nararapat ay parang isang sampal, ngunit hindi nakikinig si Ricardo. Tinitingnan niya ang mga tala na isinulat ni Daniela sa papel, mga linya sa Mandarin na may mga pagsasalin sa Espanyol. Mga teknikal na termino na isinalin niya ng may kamangha-manghang katumpakan. Ilang wika ang alam mo? Bigla niyang tanong. Tumingin si Daniela sa kanya na naguguluhan. 6 po, sagot niya. Ingles, Pranses, Mandarin, Aleman, Italiano at Korean. Natutunan ko po ng mag-isa. Wala po akong mga sertipiko o formal na pag-aaral. Nagsalita lang ako nito sa loob ng maraming taon sa iba't ibang tao. Namula ang mukha ni Marcela. Walang ibig sabihin iyan. Kahit sino ay maaaring sabihin na marunong sila ng mga wika. Malamang ilang pangunahing parirala lang ang alam niya. Ricardo, kung magtitiwala ka sa babaeng ito at may mangyaring mali, responsibilidad mo iyon. Hindi matutuwa ang board of directors kapag nalaman nila na ipinagkatiwala mo ang isang $1 na kontrata sa kamay ng isang delivery girl. Binigyang diin niya ang huling salita na parang isang nakakahawang sakit. Nanahimik si Ricardo sandali. Naramdaman ni Daniela ang kanyang tingin na sinusuri siya, tinitimbang ang mga opsyon, kinakalkula ang mga panganib. Sa wakas, nagsalita siya. Kailangan kong manatili ka. Ang mga Tsinong mamumuhunan ay gusto ng isang video conference bukas ng 9:00 ng umaga para suriin ang mga huling tuntunin ng kontrata. Kailangan kong nandoon ka bilang interpreter. Babayaran kita bilang isang external consultant. Karaniwang bayad sa industriya para sa serbisyo ng sabay-sabay na interpretasyon. Nanlaki ang mga mata ni Daniela. Alam niya kung magkano ang sinisingil ng mga profesional na interpreter para sa ganoong uri ng trabaho. Ito ay higit pa sa kinikita niya sa isang buwan ng paghahatid. Hindi ka maaaring maging seryoso, sabat ni Marcela. Ricardo, ito ay isang profesional na pagpapakamatay. Ano ang iisipin ng board kapag nakita nila ang isang delivery girl na walang formal na edukasyon, na kumakatawan sa kumpanya sa isang internasyonal na negosasyon? Iisipin nila na nabaliw ka na, at may punto siya. Ang imahe ay lahat sa mundong ito, at alam ni Daniela kung ano ang magiging itsura niya na nakaupo sa isang conference table na napapaligiran ng mga ehekutibong nakasuot ng designer suit. Wala akong pakialam kung ano ang iisipin nila, sagot ni Ricardo, at may bagong determinasyon sa kanyang boses. Ang tanging mahalaga sa akin ay iligtas ang kontratang ito, at siya ang tanging tao na nakapag-usap ng epektibo sa kanila sa loob ng huling 24 na oras. Marcela,
Ihanda mo ang mga papeles para kunin si Miss Reyes bilang isang pansamantalang consultant at pagkatapos ay lumingon siya kay Daniela. Kailangan mong narito bukas ng 8:30 ng umaga para suriin ang mga dokumento bago ang tawag. Magagawa mo ba iyon, Daniela? Tumango siya. Kahit na ang kanyang isip ay isang buhawi ng magkasalungat na mga saloobin, kailangan niyang tawagan ang kanyang amo sa mabilis padala para sabihin na hindi siya makakapagtrabaho bukas. Kailangan niyang ayusin ang iskedyul ng kanyang ina sa ospital. Kailangan niyang maghanap ng damit na hindi ang kulay kahel na uniforme. Ngunit higit sa lahat, kailangan niyang iproseso ang katotohanan na ang kanyang buhay ay biglang nagbago sa loob lamang ng ilang minuto at hindi niya alam kung ito ay para sa ikabubuti o sa ganap na kapahamakan. Halos hindi nakatulog si Daniela ng gabing iyon. Nagpuyat siya sa kanyang maliit na apartment na may isang silid na ibinabahagi niya sa kanyang ina. Sinusuri sa kanyang isip ang lahat ng alam niya tungkol sa mga internasyonal na kontrata sa negosyo. Hindi gaanong marami. Nakabasa siya ng ilang artikulo online sa mga nakaraang taon. Narinig niya ang mga usapan noong nagtatrabaho siya sa mga bahay ng mayayamang pamilya, ngunit hindi siya kailanman direktang nasangkot sa ganitong uri ng negosasyon. Ang pagdududa ay kumakain sa kanya na parang asido. Paano kung magkamali siya? Paano kung hindi sapat ang katumpakan ng kanyang pagsasalin? Paano kung tama si Marcela at isa lang siyang impostor na walang mga kwalipikasyon? Ang kanyang ina, si Aling Elena, ay natagpuan siyang nakaupo sa maliit na mesa sa kusina ng 3:00 ng madaling araw, napapaligiran ng mga papel na may mga terminong pinansyal na hinanap niya sa internet. "Anak, bakit gising ka pa?" tanong ng babae sa mahinang boses. Siya ay 55 taong gulang, ngunit mukhang 70 na. Ang katawan ay sinira ng maraming taon ng mabigat na trabaho at sakit. Ipinaliwanag ni Daniela kung ano ang nangyari at, sa kanyang pagkagulat, ngumiti ang kanyang ina. "Alam kong dadalhin ka ng iyong talento sa wika sa isang lugar. Mula pagkabata, nakikinig ka at natututo na walang katulad. Huwag mong hayaang iparamdam sa iyo ng sinuman na mas mababa ka dahil wala kang papel na nagsasabing matalino ka. Alam mo kung ano ang alam mo, at iyon ang mahalaga." Ngunit ang mga salita ng kanyang ina, bagamat may mabuting hangarin, ay hindi lubos na nakapagpakalma sa pagkabalisa na kumukulo sa kanyang tiyan. 6:00 ng umaga, naligo si Daniela at isinuot ang tanging semi-formal na damit na mayroon siya, isang puting blusa na binili niya sa isang ukay-ukay at itim na pantalon na medyo maluwag. Wala siyang makeup maliban sa isang murang lipstick at ang kanyang sapatos ay rubber shoes dahil hindi niya kayang bumili ng takong. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa basag na salamin ng banyo at bumuntong hininga. Ito na lang ang meron. Dumating siya sa Salvatierra Tower ng 1:15 ng umaga na may pinagpapawisang palad at pusong kumakabog ng malakas na akala niya ay naririnig ng lahat. Sa pagkakataong ito, nang dumaan siya sa lobby, iba na ang tingin sa kanya ng mga security guard. May nag-abiso sa kanila na darating siya at binigyan siya ng isang espesyal na visitor's pass nang walang mga mapanghamak na tingin tulad ng kahapon. Muli siyang dinala ng elevator sa ika-32 palapag, ngunit ngayon ay binati siya ng receptionist na may propesyonal na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Hinihintay ka ni Mr. Salvatierra sa conference room B," sabi niya. Ang conference room B ay isang nakakatakot na lugar na may mga pader na salamin na nakaharap sa lungsod, isang mesa na gawa sa mahogany na tila 10 talampakan ang haba at mga upuang katad na malamang ay mas mahal pa kaysa sa lahat ng kasangkapan sa kanyang apartment. Nandoon na si Ricardo na nagsusuri ng mga dokumento at kasama niya ay 3 pang tao. Isang abogado na mukhang seryoso, may makapal na salamin, isang financial analyst na halos kaedad ni Daniela at hindi tumitigil sa pag-type sa kanyang laptop, at si Marcela na tumingin sa kanya na may ekspresyon na kayang magpayelo sa impyerno. "Magandang umaga," sabi ni Ricardo na tumayo para batiin siya.
Mukhang mas nakapahinga siya kaysa kahapon, bagamat may tensyon sa kanyang mga balikat, sila sina attorney Mendoza, ang ating corporate lawyer, at si Javier, senior analyst. Kilala mo na si Marcela, kasama natin sila sa tawag, ngunit ikaw ang magiging responsable sa lahat ng interpretasyon. Ang mga Chinong mamumuhunan ay 4 na tao. Si Mr. Wang, ang presidente ng consortium, si Mrs. Lee, ang chief financial officer, si Mr. Chen, ang legal advisor, at si Mrs. Sang, na namamahala sa international relations. Mayroon ka bang mga tanong? Lumunok si Daniela. Kailangan ko pong suriin ang mga tuntunin ng kontrata para matiyak na maisasalin ko ng tama ang lahat ng teknikal na bokabularyo. Ayokong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa paggamit ng maling mga termino. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa kanyang nararamdaman. Tumango si Ricardo at ibinigay sa kanya ang isang kopya ng kontrata, isang 53 pahinang dokumento na puno ng mga legal na sugnay at mga proyeksyon sa pananalapi. Malakas na suminghot si Marcela. Sana marunong kang magbasa ng mga komersyal na kontrata, komento niya na may makamandag na tamis. Hindi ito katulad ng pagsasalin ng mga menu ng restaurant. Binaliwala ni Daniela ang komento at nagsimulang magbasa. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata sa mga pahina. Ang kanyang utak ay nagpoproseso ng impormasyon at automatikong hinahanap ang angkop na pagsasalin sa Mandarin para sa bawat termino. Mayroong isang sugnay tungkol sa mga karapatan sa intelektual na ari-arian na mangangailangan ng tiyak na salitang Zishi Chaknekwan. May mga termino tungkol sa mga pagsasanib at pagkuha na isinasalin bilang bingo. May mga seksyon tungkol sa pananagutan ng korporasyon na nangangailangan ng tumpak na bokabularyo upang hindi magtunog na inaamin ng kumpanya ang pagkakasala ng maaga. Nagtala si Daniela sa isip, lumilikha ng isang instant na glosaryo sa kanyang ulo. Habang nagbabasa, hindi niya napansin na pinapanood siya ni Ricardo na may halong pag-usisa at pagkamangha. Ang paraan ng kanyang pagproseso sa dokumento, ang bilis ng paggalaw ng kanyang mga mata, ang paminsan-minsang paggalaw ng kanyang mga labi, habang tahimik na binibigkas ang isang pagsasalin upang matiyak na tama ang tunog nito. Mayroong halos sobrenatural sa tindi ng kanyang konsentrasyon. Si Marcela, sa kabilang banda, ay tumingin sa kanya na may lumalaking inis, na parabang ang presensya ni Daniela ay isang personal na insulto. 9:00 ng umaga, umilaw ang malaking screen sa dingding ng conference room na nagpapakita ng 4 na seryosong mukha mula sa isang opisina sa Shanghai. Si Mr. Wang, isang lalaki na mga 60 taong gulang na may puting-puting buhok at matalas na tingin, ang unang nagsalita sa formal na Mandarin. Magandang umaga. Umaasa kami na sa pagkakataong ito, ang komunikasyon ay magiging mas epektibo kaysa kahapon. Nawalan na kami ng pasensya sa patuloy na kalituhan at hindi pagkakaunawaan. Agad na isinalin ni Daniela, ang kanyang boses ay malinaw at propesyonal. Pinapanatili ang tono ng babala sa mensahe. Nagsimula ang pagpupulong at si Daniela ay lubusang nagtrabaho sa sabay-sabay na interpretasyon. Isang bagay na hindi pa niya formal na ginawa, ngunit natuklasan niyang kaya niyang gawin ng may kadalian na ikinagulat maging sa kanyang sarili. Nang ipaliwanag ni Ricardo ang mga benepisyo sa buwis ng kasunduan, isinalin ni Daniela hindi lamang ang mga salita, kundi pati na rin ang kontekstong kultural, inaayos ang mga ekspresyon upang magkaroon ng kahulugan sa balangkas ng negosyong Chino. Nang magtanong si Mrs. Lee ng mga teknikal na katanungan tungkol sa mga proyeksyon sa pananalapi para sa ikatlong quarter, isinalin ni Daniela ang mga sagot ni Javier ng may katumpakang matematikal nang walang nawawalang numero o porsyento. Ngunit dumating ang isang tensyonadong sandali. Itinuro ni Mr. Chen, ang Chinong legal advisor, ang isang tiyak na sugnay sa pahina 27 ng kontrata na kanyang ikinababahala. Mabilis siyang nagsalita at gumamit ng tiyak na legal na bokabularyo na kahit maraming katutubong nagsasalita ng Mandarin ay mahihirapan.
Maingat na nakinig si Daniela, pinoproseso hindi lamang ang mga salita, kundi pati na rin ang mga legal na implikasyon sa likod nito. Ang sugnay na ito, isinalin niya, ay nagsasaad na ang anumang hindi pagkakasundo ay lulutasin sa mga internasyonal na korte, ngunit hindi nililinaw kung aling pambansang batas ang ilalapat sa mga kaso ng kalabuan. Ito ay kumakatawan sa isang malaking panganib para sa aming konsortium dahil maaari kaming mapasailalim sa dayuhang jurisdiksyon ng walang sapat na proteksyon. Kumunot ang noo ni Ricardo. Hindi ito isang problemang kanyang inaasahan, tumingin siya kay Attorney Mendoza na nagsimulang ipaliwanag ang legal na posisyon ng kumpanya, ngunit ginawa niya ito sa isang Espanyol na puno ng mga malalalim na terminong legal na magiging mahirap isalin ng may kahulugan. Maingat na nakinig si Daniela at pagkatapos, sa halip na isalin ng salita sa salita, muling binuo niya ang paliwanag sa Mandarin gamit ang mga analohiya na angkop sa kultura ng mga Tsinong mamumuhunan. Ipinaliwanag niya na ang layunin ng sugnay ay protektahan ang parehong partido, hindi paboran ang isa sa isa, at iminungkahi na magdagdag sila ng isang tiyak na talata na naglilinaw na gagamitin ang isang neutral na internasyonal na panel ng arbitrasyon. Dahan-dahang tumango si Mr. Wang, isinasaalang-alang ang mungkahi. Sumingit si Mrs. Sang, nag-uusap tungkol sa mga alalahanin sa kultura kung paano hahawakan ng kumpanya ni Salvatierra ang mga relasyon sa lokal na komunidad sa Tsina kapag nagsimula na ang operasyon. Mayroong isang banayad na kahulugan sa kanyang tanong, isang dituwirang paraan ng pagtatanong kung irerespeto ng kumpanya ang mga kaugaliang Tsino o susubukang ipilit ang mga kanluraning pamamaraan. Nakuha ni Daniela ang pahiwatig at isinalin ang tanong sa paraang nagbigay daan kay Ricardo na maunawaan ang tunay na alalahanin sa likod ng mga diplomatikong salita. Ang pagpupulong ay tumagal ng 2.5 oras at sa pagtatapos nito, naramdaman ni Daniela na parabang matutunaw na ang kanyang utak. Libu-libong salita na ang kanyang isinalin. Dumaan siya sa dose-dose ng mga sensitibong sandali sa kultura, nilinaw ang mga hindi pagkakaunawaan at nagmungkahi ng mga solusyon kapag tila nagkakabuhol na ang dalawang panig. At nang sa wakas ay sinabi ni Mr. Wang na nasiyahan sila sa mga paglilinaw at magpapatuloy na sa pagpirma ng kontrata, naramdaman ni Daniela ang isang napakalakas na alon ng ginhawa na akala niya ay bibigay na ang kanyang mga binti. Namatay ang screen at sandaling nagkaroon ng ganap na katahimikan sa silid. Pagkatapos ay nagsimulang pumalakpak si Ricardo at sumama sa kanya sina Attorney Mendoza at Javier. Iyon ay pambihira, sabi ni Ricardo na may tunay na ngiti. Hindi ka lang nagsalin, tumulong ka ring lutasin ang mga problemang hindi namin alam na mayroon kami. Miss Reyes, iniligtas mo lang ang kontratang ito at, sa totoo lang, malamang na ang reputasyon ng buong kumpanya. Naramdaman ni Daniela na namumula ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang isang simpleng salamat po ay tila hindi sapat, ngunit iyon lang ang kaya niyang sabihin. Si Marcela, na nanatiling tahimik sa buong pagpupulong, sa wakas ay nagsalita. Bueno, palagay ko ay sinuwerte ka lang ngayon. Ngunit Ricardo, naniniwala pa rin ako na kailangan nating kumuha ng mga profesional na interpreter na may tamang kredensyal para sa mga susunod na negosasyon. Hindi tayo maaaring umasa sa humina ang kanyang boses, ngunit ang paghamak ay hindi maikakaila. Tiningnan siya ni Ricardo na may ekspresyon na hindi lubos na maintindihan ni Daniela. Ito ay bahagyang inis, bahagyang may iba pa. Marcela, kailangan kitang makausap sa aking opisina ngayon. At umalis siya, iniwan si Daniela kasama sina Attorney Mendoza at Javier. Tinapik ng abogado ang kanyang balikat. Napakagaling ng trabaho mo. Seryoso. Nakatrabaho ko na ang mga profesional na interpreter mula sa pinakamahuhusay na ahensya at wala sa kanila ang makakahawak sa sitwasyong iyon nang may ganoong kahusayan. Saan ka ba nanggaling? Retorikal ang tanong, ngunit sumagot pa rin si Daniela.
Mula sa kalye po, sa pangangailangang mabuhay, sa pakikinig at pag-aaral dahil wala nang ibang pagpipilian. At sa mga salitang iyon, mayroong isang napakasakit na katotohanan na si Javier, ang batang analyst, na malamang ay lumaki sa mga pribilehiyo at pagkakataon na hindi niya kailanman naranasan, ay nanahimik, pinoproseso ang bigat ng kanyang inamin. Ginugol ni Daniela ang natitirang bahagi ng araw sa gusali. Hiniling ni Ricardo na manatili siya para suriin ang iba pang mga dokumento na may kaugnayan sa mga internasyonal na kontrata na nakabinbin sa kumpanya. Mayroong isa sa mga Pranses na mamumuhunan na nangangailangan ng pagsusuri, isa pa sa isang kumpanyang Aleman na gustong magtatag ng isang pakikipagsosyo at isang pangatlo sa isang grupong Italyano na interesado sa berdeng teknolohiya. Nagtatrabaho si Daniela sa isang maliit na cubicle na pansamantalang inilaan sa kanya, nagsasalin at nagtatala. Ang kanyang utak ay tumatakbo ng buong bilis, ngunit hindi siya nag-iisa. Nararamdaman niya ang mga tingin. Ang mga empleyado sa 13 palapag ay dumadaan sa kanyang cubicle at pinapanood siya ng may pag-usisa, nagbubulungan sa isa't isa. Sino siya? Saan siya nanggaling? Bakit siya kinuha ni Ricardo? Ang mga tsismis ay kumakalat na parang apoy at naiisip ni Daniela ang mga usapan sa mga pantry, ang mga haka-haka, kung siya ba ay isang mahalagang tao na nagkukunwari, kung mayroon siyang mga koneksyon na walang nakakaalam o kung sinuwerte lang siya. Sa kalagitnaan ng hapon, dumaan si Marcela sa kanyang cubicle at huminto. Tumingala si Daniela at nakita ang isang ekspresyon sa mukha ng babae na nagparamdam sa kanya ng kilabot. Hindi lamang ito pagkaayaw, ito ay isang bagay na mas madilim, mas kalkulado. I-enjoy mo ito habang tumatagal, sabi ni Marcela sa mahinang boses, sapat na mahina para walang ibang makarinig, dahil hindi ito magtatagal. Emosyonal lang si Ricardo ngayon. Nagpapasalamat dahil iniligtas mo ang isang emergency. Ngunit sa kalaunan, matatanto niya na ang pagkuha sa isang tulad mo ay isang pagkakamali, isang taong walang edukasyon, walang koneksyon, walang klas. Hindi ka nabibilang sa mundong ito at alam nating lahat iyan. Ang mga salita ay parang mga punyal. Naramdaman ni Daniela na may nasira sa loob niya. Hindi dahil hindi totoo ang mga salita, kundi dahil sumasalamin ito sa kanyang pinakamalalim na takot. May punto si Marcela. Hindi siya kabilang sa mundong ito ng mga toreng salamin at mga pagpupulong sa mga conference room na may malawak na tanawin. Siya ay isang babae mula sa mahihirap na lugar na nagkaroon ng isang swerte at ang swerte ay nauubos din. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang isang bagay na sinabi ng kanyang ina minsan pagkatapos ng isang partikular na mahirap na araw nang umiyak si Daniela dahil hindi niya kayang bayaran ang matrikula sa kolehiyo. Niyakap siya ng kanyang ina at bumulong, "Ang klas ay hindi nagmumula sa kung gaano karami ang pera mo o kung saang paaralan ka nag-aral. Ang klas ay nagmumula sa kung paano mo tratuhin ang mga tao, kung gaano ka nagsisikap na maging mas mahusay araw-araw sa hindi pagsuko kapag sinasabi sa iyo ng mundo na hindi ka sapat." At sa sandaling iyon, nagpasya si Daniela na hindi niya hahayaang iparamdam sa kanya ni Marcela o ng sinuman na mas mababa siya. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Marcela. "May punto po kayo," sabi ni Daniela sa isang mahinahong boses. "Hindi ako galing sa mundo ninyo. Hindi ako nag-aral sa mga prestihiyosong paaralan o may mahahalagang koneksyon. Ngunit marunong akong magsalita ng 6 na wika na natutunan ko ng mag-isa dahil gusto kong matuto. At ngayon, iniligtas ko ang isang kontrata na hindi ninyo kayang ayusin sa lahat ng inyong mga kontak at mamahaling ahensya. Kaya siguro ang problema ay hindi ako nabibilang dito. Siguro ang problema ay natatakot kayo sa isang taong kayang gawin ang trabaho nang hindi nangangailangan ng mga titulong inabot ninyo ng maraming taon para makuha." Namula ang mukha ni Marcela at sa isang sandali ay tila sasabog siya, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya. Isang malamig
at kalkuladong ngiti. Matapang na pananalita, ngunit walang halaga ang mga salita sa mundong ito. Ang tanging mahalaga ay mga resulta, at ang isang swerte ay hindi nangangahulugan ng tagumpay. Tingnan natin kung gaano kakatagal. At umalis siya. Ang kanyang mga takong ay agresibong tumataginting sa sahig. Nang gabing iyon, nang sa wakas ay bumalik si Daniela sa kanyang apartment, siya ay lubos na pagod. Hinihintay siya ng kanyang ina, nag-aalala. "Kumusta ka, anak?" tanong ni Aling Elena. Bumagsak si Daniela sa luma nilang sopa at sinabi sa kanya ang lahat, mula sa matagumpay na pagpupulong hanggang sa komprontasyon kay Marcela, ang pakiramdam ng paglalakad sa isang manipis na lubid sa pagitan ng dalawang mundong hindi nagtatagpo. Tahimik na nakinig ang kanyang ina, at nang matapos si Daniela, hinawakan ng matandang babae ang kanyang kamay. "Anak, laging may mga taong susubukan kang iparamdam na maliit ka, mga taong natatakot na kapag umangat ka, sila ay bababa, ngunit hindi mo maaaring hayaang maging takot mo ang takot ng iba. Magpatuloy ka. Patunayan mong nagkakamali sila." Ang mga sumunod na araw ay isang ipo-ipo. Inalok ni Ricardo si Daniela ng isang 3 buwang kontrata sa pagkonsulta na may posibilidad na mapalawig. Ang sahod ay higit pa sa kinita niya sa buong nakaraang taon bilang delivery personnel. Tinanggap ni Daniela, bagamat may bahagi sa kanya na umaasa pa rin na lahat ay isang panaginip na sa kalaunan ay magigising siya. Nagsimula siyang magtrabaho sa 22 palapag araw-araw, dumarating ng maaga at umuuwi ng huli. Sinusuri ang mga kontrata, nakikilahok sa mga video conference kasama ang mga internasyonal na kasosyo at nagsasalin ng mga teknikal na dokumento. Ngunit samantala, may binabalak si Marcela. Hindi alam ni Daniela kung ano ito, ngunit nararamdaman niya ito sa paraan ng pagmamasid sa kanya ng babae, sa mga pabulong na usapan na biglang natatapos kapag pumapasok siya sa isang silid, sa mga peking ngiti na hindi umaabot sa mga mata ni Marcela. Sinasabi ng intuisyon ni Daniela na may masamang darating, ngunit hindi niya alam kung anong anyo ito. Sa wakas ay nabunyag ang patibong 3 linggo pagkatapos. Sa isang mahalagang presentasyon sa harap ng Board of Directors, nag-organisa si Ricardo ng isang pagpupulong upang ipakita ang mga resulta ng kontrata sa mga Tsinong mamumuhunan at imungkahi na palawakin ang mga internasyonal na relasyon ng kumpanya. Iprepresenta ni Daniela ang isang pagsusuri ng mga oportunidad sa mga merkado sa Asia at Europa, isang bagay na pinaghandaan niya ng ilang araw. Ito ang kanyang pagkakataon na patunayan na kaya niyang maging higit pa sa isang interpreter, na kaya niyang mag-ambag sa estratehiya ng kumpanya. Ang boardroom ay mas nakakatakot kaysa sa conference room. Ito ay isang pabilog na espasyo sa pinakamataas na palapag ng gusali na may mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nag-aalok ng 360-degree na tanawin ng lungsod. Ang mesa ay gawa sa itim na marmol at ang mga upuan ay napaka-elegante na natakot si Daniela na umupo sa isa. Ang mga miyembro ng Board of Directors ay 6 na matatandang tao, 5 lalaki at 1 babae. Lahat ay may mga mukhang tila inukit sa bato ng mga dekada ng paggawa ng mahihirap na desisyon. Sinimulan ni Daniela ang kanyang presentasyon, nanginginig ng bahagya ang kanyang boses sa simula, ngunit nagkakaroon ng kumpiyansa. Habang nagpapatuloy, ipinaliwanag niya ang mga oportunidad sa merkado, ipinakita ang pagsusuri sa mga kakumpetensya at nagmungkahi ng mga estratehiya para sa pagpasok sa mga bagong teritoryo. Naghanda siya ng mga graph at mga proyeksyon sa pananalapi sa tulong ni Javier, at lahat ay tila maayos. Paminsan-minsan ay tumatango ang mga miyembro ng board, nagtatanong ng mga teknikal na katanungan na sinasagot niya ng may katumpakan. At pagkatapos ay sumingit si Marcela. Paumanhin sa pag-abala, sabi niya sa isang boses na napakatamis na halos nakakasuka, ngunit may isang bagay na sa tingin ko'y dapat malaman ng board bago tayo magpatuloy. Naramdaman ni Daniela na lumubog ang kanyang tiyan. Heto na, si Miss Reyes ay gumagawa ng isang kahanga-hangang trabaho, ngunit napag-alaman ko na nagbabahagi siya
ng kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya nang walang pahintulot. Ganap na katahimikan ang bumalot sa silid. Naramdaman ni Daniela na nawala ang dugo sa kanyang mukha. Kasungalingan iyan, sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay mahina kahit sa kanyang sariling pandinig. Ngumiti si Marcela at kinuha ang kanyang laptop. Ipinapakita sa malaking screen ang tila isang serye ng mga email. Ito ay mga email na ipinadala mula sa account ni Miss Reyes sa mga panlabas na address. Naglalaman ito ng mga sipi mula sa mga kumpidensyal na kontrata, mga panloob na proyeksyon sa pananalapi, impormasyon tungkol sa mga estratehiya sa negosasyon. Lahat ay ipinadala sa mga account na hindi natin matunton, posibleng sa mga kakumpetensya. Tiningnan ni Daniela ang screen nang may pagkasindak. Hindi niya ipinadala ang mga email na iyon, hindi niya man lang kilala ang ilan sa mga address. Hindi ko ipinadala ang mga email na iyan, protesta niya. Malamang may gumamit ng aking account. Hinding-hindi ko gagawin ang ganoong bagay. Ngunit habang nagsasalita siya, nakikita niya ang pagdududa sa mga mukha ng mga miyembro ng board. Bakit sila maniniwala sa kanya? Isang panlabas na consultant na walang kasaysayan kaysa kay Marcela na ilang taon na sa kumpanya. Tumayo si Ricardo mula sa kanyang upuan. Maputla ang kanyang mukha. Malamang may pagkakamali. Hindi ito gagawin ni Daniela, ngunit itinaas ng presidente ng board, isang 70 taong gulang na lalaki na nagngangalang Don Ernesto, ang isang kamay para patahimikin siya. Miss Reyes, ito ay napakaseryosong mga akusasyon. Ang pag-leak ng kumpidensyal na impormasyon ay hindi lamang agarang pagpapatalsik, kundi pati na rin dahilan para sa legal na aksyon. Mayroon ka bang anumang paliwanag? Naramdaman ni Daniela na umiikot ang silid, nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukang bumuo ng isang depensa. Wala po akong access sa lahat ng impormasyong iyan. Ang ilan sa mga dokumentong iyon ay mula sa mga departamento na hindi ko pa napasukan. Ligtas po ang aking password, hindi ko ito ibinahagi kaninuman. Malamang may nag-hack sa aking account o nagtanim ng mga email na ito para idiin ako. Naputol ang kanyang boses sa huling salita. Alam niya kung ano ang tunog nito. Desperado, may kasalanan. Malungkot na bumuntong hininga si Marcela. Naiintindihan ko na mahirap itong aminin. Siguro hindi mo lubos na alam ang kabigatan ng iyong ginagawa. Siguro may nag-alok sa iyo ng pera at inisip mo na walang makakaalam, ngunit nagawa na ang pinsala. Naibahagi na ang impormasyon at ngayon ay nasa panganib ang kumpanya. Bawat salita ay isang pako sa kabaong ng karera ni Daniela bago pa man ito tunay na nagsimula. Isa sa mga miyembro ng board, isang matabang lalaki na may bigote na nagngangalang Mr. Vargas, ay sumingit. Sa tingin ko ay malinaw kung ano ang dapat gawin. Dapat nating wakasan agad ang kontrata ni Miss Reyes at i-report ito sa ating legal department. Hindi natin maaaring hayaang malantad ang kumpanya sa ganitong uri ng panganib. Tumango ang iba pang mga miyembro at naramdaman ni Daniela na gumuho ang kanyang mundo. Si Ricardo ay mukhang wasak. Gusto niyang maniwala sa kanya. Iyon ay halata, ngunit ang mga ebidensya ay tila kapanipaniwala. Don Ernesto, hayaan ninyo akong imbestigahan ito ng mas malalim bago tayo gumawa ng pinal na desisyon. Pakiusap niya. Bigyan natin si Daniela ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili ng maayos, ngunit umiling ang presidente ng board. Ricardo, naiintindihan ko na mayroon kang katapatan sa kanya dahil tinulungan kanya sa kontratang Chino, ngunit ang negosyo ay negosyo. Hindi natin maaaring hayaang madilim ng emosyon ang ating paghatol. Naramdaman ni Daniela na nagniningas ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit tumanggi siyang hayaang tumulo ito. Hindi niya bibigyan sila ng kasiyahan. Tumayo siya mula sa kanyang upuan nang may buong dignidad na kaya niyang tipunin. Naiintindihan ko po ang inyong desisyon, ngunit gusto kong malaman ninyo na hindi ko ito ginawa. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala ng mga email na iyon o kung paano nila na-access ang aking account, ngunit hinding-hindi ko ipagkakanulo ang tiwalang ibinigay sa akin, hinding-hindi. At balang araw, papatunayan ko na tama ako.
Ang kanyang boses ay matatag na ngayon, pinalakas ng isang malamig na galit na pumalit sa paunang takot. Lumabas siya ng boardroom na may mataas na noo, ngunit nang magsara ang mga pinto sa likuran niya, naramdaman niyang halos bumigay ang kanyang mga binti. Naglakad siya patungo sa elevator. Alam na lahat sa 22 palapag ay nakatingin sa kanya, nagbubulungan. Mabilis kumalat ang balita sa mga opisina. Malamang alam na ng lahat na inakusahan siya ng pag-leak ng impormasyon. Ang kanyang reputasyon, ang kaunting na itayo niya sa loob ng 3 linggo, ay wasak na. Nang makarating siya sa lobby, ang security guard na dating bumabati sa kanya ay tumingin na sa kanya ng may paghihinala. Kinailangan niyang isuko ang kanyang pansamantalang ID at ang paraan ng pagkuha ng lalaki dito na para bang ito ay marumi ay isa pang maliit na kahihiyan sa isang araw na puno nito. Lumabas siya ng gusali at naglakad ng walang direksyon sa loob ng ilang oras. Ang kanyang mga isip ay isang kaguluhan ng galit, kahihiyan at sakit. Paano siya naging ganito kainosente? Paano niya naisip na ang isang tulad niya ay magkakaroon ng pagkakataon sa mundong iyon? Nang sa wakas ay makarating siya sa kanyang apartment, halos gabi na. Hinihintay siya ng kanyang ina sa maliit na sala, at nang makita niya ang mukha ni Daniela, alam niyang may masamang nangyari. Bumagsak si Daniela sa kanyang mga braso, at sa wakas ay pinakawalan ang mga luhang pinipigilan niya ng ilang oras. Umiyak siya para sa kawalan ng katarungan, para sa kalupitan ni Marcela, para sa kadalian kung paano nila sinira ang kaunting naitayo niya. Umiyak siya para sa lahat ng mga pagkakataong pinangarap niyang magkaroon ng pagkakataon, at ngayon, ang pagkakataong iyon ay inagaw mula sa kanyang mga kamay. Hinawakan siya ng kanyang ina at hinaplos ang kanyang buhok, hinahayaang umiyak hanggang sa wala ng luha, at nang sa wakas ay nakapagsalita si Daniela, sinabi niya ang lahat. Ang akusasyon, ang mga peking email, ang paraan ng pagtingin sa kanya ng board na para siyang isang kriminal. Tahimik na nakinig si Aling Elena, at nang matapos si Daniela, nagsalita ang matandang babae na may boses na puno ng determinasyon na hindi inaasahan ni Daniela. Kung gayon, papatunayan mong inosente ka. Paano? Tanong ni Daniela sa sirang boses. Wala akong mga mapagkukunan. Wala akong mga koneksyon. Hindi ko man lang alam kung saan magsisimula. Hinawakan siya ng kanyang ina sa balikat at pinilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. Mayroon kang utak, mayroon kang determinasyon, at nasa panig mo ang katotohanan. Iyan ay higit pa sa mayroon ang babaeng iyon. Ngayon, tigilan mo ang pagkaawa sa sarili mo at mag-isip ka, sino ang makikinabang sa iyong pagkabigo? Sino ang may access sa iyong account? Sino ang may sapat na kaalaman tungkol sa mga sistema ng kumpanya para itanim ang ebidensyang iyon? Huminga ng malalim si Daniela. Tama ang kanyang ina. Ang pag-iyak ay hindi makakalutas ng anuman. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang mag-imbestiga. Kailangan niyang maghanap ng patunay na idiniin siya. Sinimulan niyang suriin sa isip ang lahat ng alam niya tungkol sa mga sistema ng computer ng kumpanya. Hindi siya eksperto sa teknolohiya, ngunit nakinig siya ng ipaliwanag ni Javier kung paano gumagana ang panloob na network. Ang bawat email ay may metadata, mga IP address, mga timestamp. Kung may gumamit ng kanyang account ng walang pahintulot, dapat mayroon itong iniwang digital na bakas. Ngunit para ma-access ang impormasyong iyon, kailangan niya ng tulong mula sa isang tao sa loob ng kumpanya, isang taong may access sa mga tala ng sistema, at ang tanging tao na naiisip niyang maaaring marahil ay handang tumulong sa kanya ay si Javier. Ang batang analyst ay naging mabait sa kanya. Tinrato siya bilang kapantay sa halip na isang tagalabas. Ito ay isang panganib, ngunit wala siyang ibang mga pagpipilian. Kinaumagahan, maagang gumising si Daniela at pumunta sa coffee shop sa ground floor ng Salvatierra Tower. Alam niyang madalas bumili si Javier ng kanyang kape doon bandang 7:30 bago umakyat sa opisina. Kinakabahang naghintay siya, umiinom ng murang kape na hindi niya kayang bayaran, ngunit kailangan niya bilang dahilan para naroon. At pagkatapos ay nakita niya siyang pumasok na may dalang laptop bag at mga headphone sa leeg.
Javier, tawag niya. Bago pa man niya mabago ang kanyang isip, lumingon siya, nagulat na makita siya. Daniela, anong ginagawa mo rito? Akala ko. Humina ang kanyang boses, hindi komportable. Lumapit sa kanya si Daniela. Kailangan ko ng tulong mo. Alam kong malamang iniisip mo na may kasalanan ako, ngunit hindi. May nagtanim ng mga email na iyon sa aking account at kailangan kong ma-access ang mga tala ng sistema para patunayan ito. Pakiusap, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Matagal siyang tiningnan ni Javier at nakita ni Daniela ang salungatan sa kanyang mga mata. Ang pagtulong sa kanya ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagkawala ng trabaho. Daniela, yan ay hindi autorisadong pag-access. Kung mahuli ako, magkakaroon ako ng parehong problema tulad mo. Hindi ko maaaring isugal ang aking karera. Pasensya na. At nagsimula siyang umalis. Ngunit sinundan siya ni Daniela. Nakita mo akong magtrabaho. Alam mong mahalaga sa akin ang trabahong iyon na nagsikap ako. Bakit ko itatapon ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng pag-leak ng impormasyon? Walang saysay. At alam mo ba kung ano pa? Walang saysay na di umano'y may access ako sa mga dokumento mula sa mga departamento na hindi ko pinasukan. Itinanim ang mga email na iyon at ang gumawa nito ay nag-iwan ng bakas. Kailangan ko lang ng isang taong titingin sa mga tala ng server. Huminto si Javier at lumingon. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Mayroon ng pagsasaalang-alang ngayon at may iba pa. Propesyonal na pag-usisa. Siguro may punto ka. Naging kakaiba sa akin na may access ka sa mga file na iyon. Ang sistema ng pahintulot ay medyo mahigpit. Ngunit Daniela, kahit gusto kitang tulungan, wala akong autorisasyon na ma-access ang mga log ng email server. Iyan ay nasa ilalim ng IT department. At sila ay direktang nag-uulat kay Marcela. Lumubog ang tiyan ni Daniela. Siyempre, kontrolado ni Marcela ang IT department. Perpekto niyang pinlano ito. Ngunit nagpatuloy si Javier, mas mahina na ang kanyang boses. Gayunpaman, mayroon akong kaibigan sa IT. Magka-batch kami. May utang na loob siya sa akin. Hindi ako makakapangako ng anuman, ngunit maaari kong tanungin siya kung may napansin siyang kakaiba sa mga tala ng iyong account. Walang opisyal, isang impormal na pagsusuri lang. Kung may makita siya, baka magkaroon tayo ng batayan para humingi ng formal na investigasyon. Naramdaman ni Daniela ang isang kislap ng pag-asa. Hindi ito gaanong marami, ngunit ito ay isang bagay. Salamat Javier. Seryoso, hindi mo alam kung gaano kalaki ang kahulugan nito sa akin. Tumango si Javier, mukhang hindi pa rin komportable. Huwag ka munang magpasalamat. At Daniela, kung lumabas na ikaw nga talaga ang nagpadala ng mga email na iyon, ire-report ito ng kaibigan ko. Gusto ko lang maging malinaw iyon. Tumango si Daniela. Naiintindihan ko, pero hindi ako iyon. At papatunayan iyon ng mga tala. Ang sumunod na 2 araw ay ang pinakamahaba sa buhay ni Daniela. Bumalik siya sa kanyang trabaho bilang delivery personnel. Bagamat ang kanyang dating amo ay tinanggap siya ng may paghihinala matapos siyang mawala ng ilang linggo para magtrabaho sa Salvatierra Corp. Binigyan siya ng pinakamahihirap na ruta, ang pinakamahabang oras, bilang parusa sa kanyang pag-alis. Tinanggap ni Daniela ito nang walang reklamo. Kailangan niya ang pera at kailangan niyang manatiling abala para hindi mabaliw sa pag-iisip kung ano ang matutuklasan o hindi matutuklasan ni Javier. Naghahatid siya ng mga pakete sa ilalim ng nakakapasong araw, umaakyat sa mga hagdanan sa mga gusaling walang elevator, nagmamaneho ng kanyang motorsiklo sa mga masisikip na kalsada, at sa lahat ng oras, ang kanyang isip ay patuloy na inuulit ang eksena sa boardroom. Ang paraan ng pagngiti ni Marcela nang ipakita niya ang peking ebidensya, ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mga miyembro ng board na para siyang basura, ang paraan kung paano si Ricardo na nagbigay sa kanya ng pagkakataon ay naging walang magawa para ipagtanggol siya laban sa tila kapani-paniwalang ebidensya. Sa gabi ng 2 araw, tumunog ang kanyang telepono.
Ito ay isang numerong hindi niya kilala. Sumagot siya ng may pag-iingat. Daniela, si Javier ito. Kailangan mong pumunta sa apartment ko. May impormasyon ako. Ang kanyang boses ay tensyonado, apurado. Naramdaman ni Daniela na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Oo, sagot niya. Pero hindi ko ito maaaring pag-usapan sa telepono. Isesend ko sa iyo ang aking address. Pumunta ka sa lalong madaling panahon. Kumuha si Daniela ng taxi, isang luho na hindi niya kayang bayaran, ngunit kinailangan dahil sa pagkaapurado. Ang apartment ni Javier ay nasa isang modernong gusali sa isang middle-class na lugar, ang uri ng lugar kung saan nakatira ang mga batang propesyonal na may magandang sahod. Nang dumating si Daniela, hinihintay siya ni Javier sa lobby. Mukha siyang kinakabahan, patuloy na tumitingin sa likod, na para bang inaasahan na may sumusunod sa kanya. Tahimik silang umakyat sa kanyang apartment sa ikapitong palapag. Pagkapasok, nilock ni Javier ang pinto at isinara ang mga kurtina. Nakaupo sa harap ng kanyang laptop ay isa pang batang lalaki na may makapal na salamin at nakasuot ng hoodie. Ito si Mateo, sabi ni Javier. Nagtatrabaho siya sa IT department ng Salvatierra Corp. Mateo, sabihin mo sa kanya kung ano ang nahanap mo. Inayos ng binata ang kanyang salamin at tumingin kay Daniela na may ekspresyon na bahagyang pag-usisa, bahagyang awa. Sinuri ko ang mga log ng email server ng iyong account, simula ni Mateo, at nakahanap ako ng ilang mahahalagang anomalya. Una, ang mga email na di umano'y ipinadala mo na may kumpidensyal na impormasyon ay lahat ipinadala mula sa isang IP address na hindi tumutugma sa alinman sa mga device na ginamit mo habang nagtatrabaho sa kumpanya. Pangalawa, ipinadala ang mga email sa mga oras na wala ka sa gusali. Mayroon kaming mga access log na nagpapakita kung kailan ka pumasok at lumabas. At ang mga email na ito ay ipinadala ng 3:00 ng madaling araw sa mga petsa na wala ka man lang aktibong access credentials. Naramdaman ni Daniela na kayanan niyang huminga sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Kung gayon, mapapatunayan mong hindi ako iyon? Tumango si Mateo, ngunit seryoso pa rin ang kanyang ekspresyon. Mayroon pa, ang IP address kung saan ipinadala ang mga email na iyon ay pag-aari ng isang computer sa gusali, partikular sa isang computer na nakarehistro sa pangalan ni Marcela Herrera. Ginamit niya ang sarili niyang computer para ma-access ang iyong account at ipadala ang mga email na iyon. Malamang iniisip na walang sinuman ang magsusuri ng mga tala ng masinsinan. Sumingit si Javier. May nakita pa si Mateo. Ang mga kalakip na file sa mga email na iyon, ang mga kumpidensyal na dokumento, lahat ay may metadata na nagpapakita kung sino ang orihinal na nag-download nito mula sa panloob na server. At hulaan mo kung sino iyon. Marcela, bulong ni Daniela. Eksakto, kumpirma ni Mateo. Nag-download siya ng mga dokumento mula sa maraming departamento gamit ang sarili niyang mga kredensyal bilang administrator. Pagkatapos ay ginamit niya ang iyong nakompromisong account para ipadala ito sa mga panlabas na email address na malamang ay kontrolado rin niya. Ito ay isang klasikong kaso ng panloob na sabotahe. Pero bakit niya gagawin ang isang bagay na napakapanganib? Tanong ni Daniela. Kung mahuli siya, mawawalan din siya ng trabaho. Nagkatinginan sina Javier at Mateo. Doon nagiging mas interesante ang mga bagay, sabi ni Javier. Nag-imbestiga pa ng kaunti si Mateo. Walang ilegal, naghanap lang ng pampublikong impormasyon. Lumalabas na si Marcela ay nakikipag-usap sa Venture Global, isa sa mga pangunahing kakumpetensya ng Salvatierra Corp. May mga pampublikong tala ng mga pagpupulong, mga larawan sa mga corporate event. Ang aming teorya ay plano niyang sirain ang iyong reputasyon at lumikha ng kaguluhan sa kumpanya para pagkatapos ay ialok ang kanyang mga serbisyo sa kakumpetensya, dala ang mahalagang impormasyon. Ipinroseso ni Daniela ang impormasyong ito. Lahat ay may saysay. Ngayon, nakita ni Marcela si Daniela bilang isang banta, isang taong sinisimulang pahalagahan ni Ricardo at maaaring maglantad sa mga kakulangan ni Marcela.
Kaya nagpasya siyang alisin si Daniela habang sabay na nagnanakaw ng impormasyon para sa kanyang bagong employer. Ito ay isang kalkulado at malisyosong plano. Kailangan nating dalhin ito kay Ricardo, sabi ni Daniela. Mabilis na umiling si Mateo. Hindi ganoon kadali. Kung ibubunyag natin na na-access ko ang mga talang ito nang walang opisyal na pahintulot, maaari akong matanggal o harapin pa ang mga legal na kaso. Kailangan nating maghanap ng paraan para lumabas ang impormasyong ito sa pamamagitan ng tamang mga channel. Sumandal si Javier sa kanyang upuan, nag-iisip. Paano kung formal na humiling si Daniela ng isang panloob na investigasyon? May karapatan siyang ipagtanggol ang sarili sa mga akusasyon. Kung magsusumite siya ng isang opisyal na reklamo, obligado ang Human Resources Department na magsagawa ng isang kumpletong audit kabilang ang pagsusuri sa mga tala ng sistema. At kapag nagsimula na silang maghanap, makikita nila kung ano mismo ang nakita ni Mateo. Isinaalang-alang ito ni Mateo. Maaaring gumana iyon, ngunit may impluensya si Marcela sa HR. Maaari rin niyang harangan o antalahin ang investigasyon. Maliban kung dalhin natin ito ng direkta sa Board of Directors, sabi ni Daniela. Biglang, mabilis na gumagana ang kanyang isip, nagkukonekta ng mga piraso. Si Don Ernesto, ang presidente ng board, mukhang tunay siyang nag-aalala sa seguridad ng kumpanya. Kung ipapakita ko sa kanya ang paunang ebidensya na nagpapahiwatig na ang tunay na panloob na banta ay si Marcela, hindi niya ito maaaring balewalain. Responsibilidad niyang mag-imbestiga. Dahan-dahang tumango si Javier. Ngunit kailangan mo siyang makausap at pagkatapos ng nangyari, duda akong papayag siyang makipagkita sa iyo. Kung gayon, pupuntahan ko siya sa kanyang bahay, sabi ni Daniela na may determinasyon na ikinagulat maging sa kanyang sarili pampublikong impormasyon. Ang mga address ng mga ehekutibo ay nasa mga nakatalang record ng korporasyon. Pupunta ako. Kakatok ako sa kanyang pinto at pipilitin ko siyang makinig sa akin. Tiningnan siya ni Mateo ng may panibagong paggalang. Mas matapang ka kaysa sa inaakala ko, ngunit kakailanganin mo ng dokumentasyon. Hindi ko maibibigay sa iyo ang mga log ng direkta dahil ididiin ako nito. Ngunit maaari akong lumikha ng isang hindi kilalang ulat na nagbubuod sa mga natuklasan nang hindi ibinubunyag kung paano ito nakuha. Sapat na iyon para bigyang katwiran ang isang opisyal na investigasyon. Halos hindi natulog si Daniela ng gabing iyon. Ipinadala ni Mateo ang hindi kilalang ulat sa pamamagitan ng isang naka-encrypt na serbisyo ng email. Ito ay isang 7 pahinang dokumento na nagdedetalye ng mga hindi pagkakapare-pareho sa mga IP address, mga pagkakaiba sa oras, at ang mga pampublikong koneksyon sa pagitan ni Marcela at Venture Global. Hindi ito tiyak na legal na ebidensya, ngunit sapat na ito para magtanim ng makatwirang pagdududa at humingi ng mas malalim na investigasyon. Kinaumagahan, nagbihis si Daniela ng parehong puting blusa at itim na pantalon na isinuot niya para sa kanyang unang pagpupulong sa Salvatierra Corp. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin at nakita ang isang taong iba sa babaeng pumasok sa gusaling iyon. Ilang linggo na ang nakalipas. Mayroong pagtigas sa kanyang mga mata, isang determinasyon na hinubog sa kahihiyan at kawalan ng katarungan. Hindi siya susuko, hindi niya hahayaang manalo si Marcela. Ang bahay ni Don Ernesto ay nasa isang eksklusibong subdivision, isang 2 palapag na mansyon na may perpektong mga hardin at isang fountain sa harap. Naramdaman ni Daniela na wala siya sa lugar na naglalakad sa kalyeng iyon kung saan ang bawat bahay ay malamang na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, ngunit huminga siya ng malalim at nag-doorbell. Isang kasambahay ang nagbukas ng pinto at tumingin sa kanya ng may paghihinala. Kailangan ko pong makausap si Don Ernesto, sabi ni Daniela. Apura po at may kinalaman sa Salvatierra Corp. Kumunot ang noo ng kasambahay. Hindi po siya tumatanggap ng mga bisita nang walang appointment, ngunit hindi umalis si Daniela. Pakiusap, sabihin ninyo sa kanya na narito si Daniela Reyes at mayroon akong ebidensya na ang kumpanya ay nasa tunay na panganib dahil sa isang panloob na banta.
Sabihin ninyo sa kanya na kung hindi niya ako pakikinggan ngayon, pagsisisihan niya ito kapag ginamit ng Venture Global ang ating kumpidensyal na impormasyon laban sa atin. Nagkaroon ng mahabang sandali ng paghihintay. Sa wakas, bumalik ang kasambahay at na may ekspresyon ng hindi pagsang-ayon, sininyasan si Daniela na pumasok. Hinihintay siya ni Don Ernesto sa kanyang study, isang silid na puno ng mga libro na may isang antigong mesa na gawa sa mahogany. Tiningnan siya ng lalaki na may halong pagkagulat at inis. Miss Reyes, napakatapang mong magpakita rito pagkatapos ng nangyari. Sana'y mahalaga ito. Umupo si Daniela sa upuang inalok niya at inilagay ang nakaprint na ulat sa mesa. Mahalaga po ito. Idiniin po ako at mayroon akong mga patunay. Tahimik na binasa ni Don Ernesto ang ulat. Pinanood ni Daniela ang kanyang mukha habang pinoproseso ang impormasyon. Ang kanyang mga kilay ay lalong kumukunot. Ang kanyang ekspresyon ay nagbabago mula sa pag-aalinlangan tungo sa tunay na pag-aalala. Napakaseryoso nito, sabi niya sa wakas. Kung totoo, nangangahulugan ito na nagtitiwala tayo sa isang taong aktibong nagtataksil sa atin. Ngunit ang ulat na ito ay hindi kilala, walang pirma, walang opisyal na selyo. Paano ko malalaman na hindi mo ito gawa-gawa para linisin ang iyong pangalan dahil maaari ninyo itong beripikahin, sagot ni Daniela. Mag-utos po kayo ng isang kumpletong forensic audit sa mga sistema ng email. Kumuha ng isang panlabas na cybersecurity firm kung hindi ninyo pinagkakatiwalaan ang inyong sariling IT department. Ang mga tala ay hindi nagsisinungaling. Ang mga IP address, ang mga timestamp, ang metadata ng mga file, lahat ay naroon. At kung makita ninyong mali ako, tatanggapin ko ang anumang legal na kahihinatnan. Ngunit kung makita ninyong tama ako, hindi lang ako ang sinira ni Marcela. Sinasabog niya ang buong kumpanya. Sumandal si Don Ernesto sa kanyang upuang katad. Ang kanyang mga daliri ay magkakakrus sa ilalim ng kanyang baba. Bakit kita paniniwalaan? Hindi kita kilala hanggang 1 buwan na ang nakalipas. Si Marcela ay ilang taon na sa kumpanya. Mayroon siyang walang bahid na record. Iyon po mismo ang dahilan kung bakit siya ang perpektong taksil, sagot ni Daniela. Walang naghihinala sa kanya. May access siya sa lahat, may tiwala ng lahat, at malamang matagal na niyang pinaplano ito, naghihintay ng perpektong sandali para lumipat sa kakumpetensya, dala ang mahalagang impormasyon. Matagal siyang pinag-aralan ng matanda. Sa wakas, nagsalita siya, mag-uutos ako ng audit. Ngunit ito ay magiging ganap na kumpidensyal. Ako lamang at ang panlabas na security firm ang magkakaroon ng access sa paunang mga resulta. Kung mapatunayan ng audit na mali ang iyong mga akusasyon, hindi mo lang mawawala ang anumang pagkakataon na magtrabaho muli sa industriyang ito, kundi haharapin mo rin ang mga demanda para sa paninirang puri. Naiintindihan mo ba iyon? Tumango si Daniela. Naiintindihan ko po. At tinatanggap ko po iyon dahil alam ko ang katotohanan. Ang sumunod na 5 araw ay isang pagpapahirap. Bumalik si Daniela sa kanyang routine ng paghahatid. Bawat araw ay nag-iisip kung ibubunyag ng audit kung ano ang nakita ni Mateo o kung sa paano man ay natakpan ni Marcela ang kanyang mga bakas ng sapat. Paminsan-minsan ay nagpapadala si Javier ng mga mensahe na nagtatanong kung may balita, ngunit wala maibigay si Daniela. Ang katahimikan ay nakabibingi at pagkatapos sa hapon ng 5 araw nakatanggap siya ng tawag. Ito ay ang personal na sekretarya ni Don Ernesto. Hinihiling ng Board of Directors ang iyong presensya bukas ng 10:00 ng umaga sa boardroom. Obligadong dumalo ka. Ang boses ay neutral, walang ibinibigay na pahiwatig kung ano ang kanilang natuklasan. Halos hindi nakatulog si Daniela ng gabing iyon. Ang kanyang isip ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ng pag-asa at takot. Nang dumating siya sa Salvatierra Tower kinaumagahan, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. May 2 karagdagang security guard sa lobby at isang tensyonadong kapaligiran ang bumabalot sa hangin. Mabilis na naglalakad ang mga empleyado, nagbubulungan sa maliliit na grupo. Kinakabahang tumingin sila sa mga elevator. May nangyari.
Umakyat si Daniela sa pinakamataas na palapag. Ang kanyang puso ay kumakabog nang malakas na akala niya ay naririnig ng lahat. Puno ang boardroom. Si Don Ernesto ay nangunguna mula sa dulo ng mesa. Naroon si Ricardo, mukhang pagod ngunit may pag-asa. Si Attorney Mendoza at iba pang miyembro ng Board of Directors ay nasa kanilang karaniwang mga lugar. At sa isang sulok, may 2 taong hindi kilala ni Daniela, isang lalaki at isang babae na may madilim na kasuotan at seryosong ekspresyon na sumisigaw ng mga abogado o investigador. Ang wala doon ay si Marcela. Miss Reyes, simula ni Don Ernesto, at ang kanyang tono ay ganap na iba sa kanilang huling pagtatagpo. May utang kaming paumanhin sa iyo. Kinumpirma ng cybersecurity audit na inutos namin ang bawat alegasyon sa ulat na dinala mo sa amin. Ang mga email ay epektibong ipinadala mula sa computer ni Marcela Herrera gamit ang mga access credentials na iligal niyang nakuha. Bukod pa rito, natuklasan ng investigasyon ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Nag-exfiltrate siya ng kumpidensyal na impormasyon mula sa kumpanya sa loob ng huling 6 na buwan, matagal bago ka pa man magsimulang magtrabaho dito. Tumayo si Ricardo at nakita ni Daniela ang tunay na emosyon sa kanyang mukha. Daniela, hindi ka lang inosente. Iniligtas mo kami sa isang banta na hindi namin alam na umiiral. Kung hindi ka nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta at humingi ng investigasyon, magpapatuloy si Marcela sa pagnanakaw ng impormasyon hanggang sa magpasya siyang umalis sa kakumpetensya, malamang na sinisira ang mga kontrata at relasyon na inabot namin ng maraming taon para itayo. Si Mr. Vargas, ang miyembro ng board na napakabilis na humatol sa kanya, ay tumikhim. Miss Reyes, sa ngalan ng board, nag-aalok kami ng aming taos-pusong paumanhin sa pagdududa sa iyo. Kumilos kami ng padalos-dalos batay sa ebidensya na tila kapani-paniwala, ngunit hindi namin maayos na na-verify. Ito ay isang malubhang pagkakamali sa paghatol. Nasaan si Marcela ngayon? Tanong ni Daniela. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Sumagot ang isa sa mga investigador. Inaresto siya kaninang umaga. Nahaharap siya sa mga kaso ng pagnanakaw ng mga lihim ng korporasyon, pandaraya sa kompyuter at pagsasabuatan para saktan ang kumpanya. Napakalakas ng ebidensya laban sa kanya. Bukod pa rito, inabisuhan namin ang Venture Global tungkol sa kanyang pakikilahok at tinapos na nila ang lahat ng pakikipag-usap sa kanya. Tapos na ang kanyang karera sa industriyang ito. Tumango si Daniela, isang alon ng ginhawa na napakatindi na halos mahilo siya. Katarungan, sa wakas katarungan. Ngunit hindi pa tapos si Don Ernesto. Miss Reyes, masusing tinalakay ng Board of Directors ang iyong sitwasyon. Kinikilala namin na hindi ka lang namin tinrato ng hindi makatarungan, kundi nawalan din kami ng isang taong may pambihirang kakayahan dahil sa aming sariling kapabayaan. Sa makatuwid, nais naming mag-alok sa iyo ng isang bagay. Huminto siya, tinitiyak na nasa kanya ang kanyang buong atensyon. Nais naming ialok sa iyo ang posisyon ng Direktor ng International Relations. Ito ay isang ehekutibong posisyon na may kaukulang sahod, kumpletong benepisyo at autoridad na bumuo ng iyong sariling koponan. Ang posisyon na hawak ni Marcela, ngunit may mas malawak na saklaw na kumikilala sa iyong natatanging kakayahan sa wika. Natigilan si Daniela. Direktor, isang ehekutibong posisyon. Ito ay higit pa sa kanyang pinangarap, kahit sa kanyang pinakamaligayang mga pantasya. Wala po akong degree sa kolehiyo, sabi niya. Wala po akong mga tradisyonal na kredensyal. Ngumiti si Don Ernesto, at ito ay isang tunay na ngiti. Miss Reyes, ipinakita mo lang ang isang bagay na hindi maituturo ng anumang titulo. Ipinakita mo ang integridad, tapang, at ang kakayahang lutasin ang mga komplikadong problema sa ilalim ng matinding pressure. Iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang diploma. At bukod pa rito, bahagi ng iyong compensation package ay magsasama ng suporta para makumpleto mo ang iyong formal na edukasyon kung gusto mo. Babayaran ng kumpanya ang anumang programa sa universidad
o mga profesional na sertipikasyon na gusto mong kunin. Lumapit sa kanya si Ricardo. Daniela, pakiusap, tanggapin mo. Kailangan namin ng mga taong tulad mo. Mga taong tunay na nagmamalasakit sa paggawa ng tamang trabaho, hindi lang sa mga hitsura. Mga taong hindi sumusuko kapag sinasabi sa kanila ng mundo na hindi sila kabilang. Naramdaman ni Daniela na nagniningas ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng kagalakan, hindi ng sakit. Naisip niya ang kanyang ina, ang mga gabing walang tulog, ang pag-aalaga sa kanya, ang mga bayarin sa ospital na naipon. Naisip niya ang lahat ng mga taon, nagtatrabaho sa maraming trabaho, natututo ng mga wika ng mag-isa dahil walang ibang pagpipilian. Naisip niya ang bawat pagkakataon na ipinaramdam sa kanya ng sinuman na mas mababa siya dahil wala siyang tamang mga kredensyal o mga koneksyon. Tinatanggap ko po, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Ngunit mayroon po akong isang kondisyon. Gusto kong suriin ng Human Resources Department ang kanilang mga patakaran sa pagkuha. Gusto kong lumikha ang kumpanya ng mga programa sa scholarship at mga oportunidad para sa mga talentadong tao na walang access sa tradisyonal na edukasyon. Gusto kong magkaroon ng tunay na pagkakataon, ang iba na tulad ko, hindi lang magagandang salita tungkol sa pagkakaiba-iba at pagsasama. Tumango si Don Ernesto. Sige, maaari mong pangunahan ang programang iyon kung gusto mo. Magiging bahagi ito ng iyong portfolio bilang direktor. Ang mga sumunod na araw ay isang ipu-ipo ng mga pagbabago. Pumirma si Daniela ng mga kontrata, nakipagpulong sa HR department at nagsimulang bumuo ng kanyang koponan. Agad na tinanggap ni Javier ang kanyang alok na sumali sa kanyang departamento bilang senior analyst. Maging si Mateo, matapos ang ilang maselang usapan tungkol sa kung paano protektahan ang kanyang papel sa pagtuklas ng katotohanan, ay nakatanggap ng opisyal na pagkilala at isang malaking bonus para sa kanyang trabaho, bagamat sa publiko. Ang pagtuklas ay iniugnay sa panlabas na audit upang protektahan siya mula sa paghihiganti. Lumipat si Daniela kasama ang kanyang ina sa isang mas malaking apartment sa isang mas magandang lugar, malapit sa isang mahusay na ospital kung saan makakatanggap si Aling Elena ng pinakamahusay na paggamot para sa kanyang kondisyon sa bato. Kumuha siya ng isang part-time na nurse para tumulong sa pag-aalaga. Bumili siya ng mga angkop na propesyonal na damit, bagamat hindi niya kailanman kinalimutan kung saan siya nanggaling, at maraming araw ay mas gusto pa rin niya ang simpleng puting blusa at itim na pantalon kaysa sa mga designer suit na kaya na niyang bayaran ngayon. 3 buwan pagkatapos, nasa kanyang opisina si Daniela, isang maluwag na silid na may tanawin ng lungsod. Sinusuri ang mga panukala para palawakin ang operasyon ng kumpanya sa mga merkado sa Asia at Europa. Ang kanyang koponan ay lumaki na sa 12 tao, isang halo ng mga may karanasang propesyonal at mga batang talento na natuklasan niya sa mga hindi inaasahang lugar, mga matatalinong tao na nangangailangan lamang ng isang pagkakataon. Pumasok si Ricardo nang hindi kumakatok, isang bagay na madalas na niyang ginagawa ngayon dahil nagkaroon sila ng malapit na working relationship na batay sa respeto sa isa't isa. May balita ako, sabi niya na may ngiti. Ang kontratang Chino na iniligtas mo, napahanga ang mga mamumuhunan sa ating trabaho na gusto nilang triplehin ang kanilang pamumuhunan at partikular nilang hiniling na ikaw ang humawak sa lahat ng susunod na negosasyon. Sinabi nila na hindi pa sila nakatrabaho ng isang taong lubos na nakauunawa sa wika at sa kontekstong kultural. Ngumiti si Daniela. Mag-i-schedule ako ng isang video conference para sa susunod na linggo. At Ricardo, ang programang scholarship na iminungkahi ko, mayroon na tayong unang 20 aplikasyon mula sa mga batang talentado mula sa mga lugar na mababa ang kita. Ang ilan ay nagsasalita ng 3, 4 na wika na natutunan nila ng mag-isa. Ang iba ay may kakayahan sa programming o pagsusuri na kanilang nalinang dahil sa pangangailangan. Lahat sila ay matatalino
at lahat ay karapat-dapat sa isang pagkakataon. Tumango si Ricardo. Susuriin natin ang bawat aplikasyon ng personal at pagkatapos ay idinagdag niya ang isang bagay na mas malumanay. Alam mo, minsan iniisip ko kung ano ang mangyayari kung hindi mo narinig ang tawag ko sa mga Tsinong mamumuhunan noong araw na iyon. Kung inihatid mo lang ang pakete at umalis, tiyak na mawawala sa amin ang kontrata. Ngunit higit pa roon, mawawala sa amin ang pagkakataong makilala ka, matuto mula sa iyo, at gawin ang mga bagay ng mas mahusay. Tumingin si Daniela sa bintana, patungo sa lungsod na nakalatag sa ibaba, ang parehong mga kalyeng dati niyang nilalakbay sa kanyang motorsiklo, naghahatid ng mga pakete mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Iba ang tanawin mula sa 22 palapag, ngunit hindi niya kailanman malilimutan kung ano ang itsura nito mula sa ibaba. Ang pananaw na iyon, ang alaala ng pakikibaka at kababaang loob, ang nagpapanatili sa kanyang pagiging matatag, ang nagpapahusay sa kanyang trabaho. Hindi lamang ito tungkol sa mga wika o milyon-milyong dolyar na kontrata. Ito ay tungkol sa pag-unawa na sa likod ng bawat negosyo ay may mga tao at ang mga taong iyon ay karapat-dapat sa respeto, anuman ang palapag ng gusali na kanilang pinanggalingan. At sa gayon, ang delivery girl na dating hindi nakikita sa mundo ng negosyo ay naging isa sa pinakamahalagang ehekutibo ng kumpanya, hindi dahil kinalimutan niya kung saan siya nanggaling, kundi dahil hindi niya ito kailanman kinalimutan. Ang kanyang kwento ay naging isang alamat sa loob ng Salvatierra Corp, isang paalala na ang talento ay matatagpuan sa mga hindi inaasahang lugar at ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa mga titulo sa unibersidad o mga koneksyon sa pamilya, kundi sa kanyang determinasyon, integridad at ang pagnanais na bumangon sa tuwing sinusubukan silang pabagsakin ng mundo. Dumating si Daniela Reyes para maghatid ng isang pakete at sa huli ay naghatid ng isang bagay na mas mahalaga, isang aral tungkol sa katapangan, katarungan at ang kapangyarihan ng pagbibigay sa mga tao ng pagkakataon na nararapat sa kanila.